Tumayo po tayo. Babasahin natin ang passage natin sa Daniel chapter 1, verse 1 to 21. So medyo lengthy siya, kaya ang babasahin na lang natin ay 1 to 8. So Daniel chapter 1, verses 1 to 8. Ito mismo yung pinreach ko dun sa youth camp. So sa mga nakasama sa youth camp, so sana mag-minister pa rin sa inyo ito kahit pangalawang beses niya na itong narinig. So Daniel chapter 1, verses 1 hanggang 8. This is the word of the Lord. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hands, ni Nebuchadnezzar, with some of the vessels of the house of God, and he brought them to the land of Shinar, the house of his God, God ni Nebuchadnezzar, and placed the vessels in the treasury of his God. Then the king commanded Ashpenaz, his chief eunuch, to bring some of the people of Israel, both of the royal family and of nobility. Verse 4, youths without blemish, of good appearance and skillful in all wisdom, endowed with knowledge, understanding, learning, and competent to stand in the king's palace and to teach them literature and language of the Chaldeans. Verse 5, the king assigned them a daily portion of food that the king ate, and of the wine that he drank. They were to be educated for 3 years, and at the end of that time, they were to stand before the king. Among these, sa mga kabataan na yon, were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah. 7. And the chief of the eunuchs gave them names. Daniel he called Belteshazzar. Hananiah he called Shadrach. Mishael he called Meshach. And Azariah he called Abednego. Final verse. Verse 8. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. And therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. This is the word of the Lord. Makaupo na tayo. There are around 27,000 hanggang 30,000 na mga Pinoy, na mga Pilipino sa Israel. Ngayon, yung mga tinatawag silang mga migrant workers. Pero dahil sa giyera na nangyayari doon sa Gaza, saka sa Israel, maraming mga Pilipino yung mga bumalik na sa Pilipinas. So, yung nangyari during October 30, yung 4th batch ng mga Filipinos ay dumating sa bansa natin, bumalik sila. Halos 60 na mga Pilipino yung nakabalik na dito sa bansa natin. So sila ay mga migrant workers doon, pumunta sila doon para magtrabaho, tumitira sila doon temporarily para magtrabaho, pero nung nagkagera, bumalik sila. Now, may pagkakapareho at pagkakaiba yung situation nila Daniel doon sa mga migrant workers na Pinoy doon sa Israel. Etong panahon nila Daniel, sila ay hinuli at dinala sa Babylon. Yung Babylon at yung Judah, yung Israel, sila ay naglaban at natalo yung Israel at kumuha yung king of Babylon, yung kingdom ng Babylon mula doon sa bayan na yon ng mga tao. May pinipili diyan, 'di ba? Nakita natin yan sa dito sa verse 3 at 4. May kinuha sila ng mga tao, actually mga best yung kinuha nila at dinala nila doon sa Babylon para i-train sila doon sa mga doctrine at commandments at culture ng Babylon. Ngayon, nung hinuli sila at dinala sila doon sa Babylon, kasama doon si Daniel, kasama doon si itong mga, ang hirap alalahanin ng totoong pangalan nila, si Hananiah, Mishael, at Azariah. Kasi sa Daniel, palaging inuulit-ulit yung Babylonian names na nila eh. Kaya mahirap alalahanin yung real names nila. So, etong 4 na kabataan na to, sila yung mga
kasama sa mga dinala sa Babylon at nanirahan talaga doon. At nakita natin sa verse 3 na sila ay may dugong bughaw. Probably sila ay royalty, sila ay nobility doon sa Israel na dinala sila doon. Possibly even sa mga higher ranks. So dinala sila doon ng almost 10 years nila, mid-teen years nila, mga 13 years old to 20 years old sila nung dinala sila sa Babylon. At alam niyo ba na nanirahan sila doon halos ng buong buhay nila hanggang mamatay sila. Kinuha sila sa bayan nila, hindi para magtrabaho lang, tapos babalik na sila doon kung kailan nila gusto. Hindi sila migrant workers. Hinuli talaga sila para magtrabaho sa Babylon all their lives. Actually, si Daniel nga nabuhay siya hanggang around 80 years old. Nung tinapon siya sa lions din, nasa halos 70 years old siya noon. So, nabuhay si Daniel sa 4 na reign ng mga hari. Buong buhay nila, nandun sila nakatira sa hindi nila bansa. All their lives, they are living in a place which is not really their homes. Kaya ito tinatawag sa history ng Israel na exilic period. Ito yung time na nasa exile sila, pinatapon sila, dinala sila, dinakip sila, at nanirahan sila almost permanently, of course, hindi talaga, pero almost permanently na doon sila nakatira mismo. At yun yung pinapakita sa atin dito na mensahe na tayong mga mananampalataya ay katulad nitong 4 na magkakaibigan na to. Katulad ng 4 na yan. Yung mga covenant people ngayon sa New Testament, we are exiles. Tayo ay nandito sa mundong to, pero hindi naman tayo taga rito. We are in this world, but we are not of this world. Naalala niyo yung prayer ni Jesus sa John chapter 17, sa high priestly prayer niya. Sinabi niya, hindi sila taga dito, hindi ko pinapanalangin na ialis mo na sila dito, pero pinapanalangin ko na panatilihin niyo sila dito. It's the prayer of Jesus not to just snatch us out of this world in our exile, kundi manatili tayo dito. At yun yung mensahe natin ngayong umaga. Like Daniel, Christians live as God's exile in this world. Tulad ni Daniel, tulad ng mga magkakaibigan na to, ang mga Kristiyano ay nasa sanlibutan, pero hindi taga sanlibutan. Tayo ay nandirito, pero hindi tayo taga rito. Kung tunay kang mananampalataya, kung totoo kang Kristiyano, if you really are God's, kung talagang sa Diyos ka, this is not your home. This world is not your home. You're just passing through. You are an exile here. At tignan natin kung ano yung makikita natin kay Daniel at sa mga kaibigan niya, primarily kay Daniel kasi yung spotlight mapupunta sa mga kaibigan niya sa mga succeeding chapters pa. Pero ito yung 5 na makikita natin sa kanila, maging katulad nila in their exile. Titignan natin number 1, yung comfort nila. Titignan natin number 2, yung competence nila. Pangatlo, yung character nila. Pang-4, yung companionship nila. At yung pang-5, yung Christ nila. So number 1, their comfort in God's sovereignty. 2, their competence in their earthly duties. Number 3, their character of devotion to God. Number 4, their companionship with the faithful. And number 5, their Christ with the gospel promise. So isa-isay natin to briefly, itong 5 mga makikita natin sa kanila sa chapter 1. Sobrang hirap ng buhay nila sa Babylon. How hard was life for Daniel and his friends? Isipin nyo na lang na pinatapon kayo sa isang bansa, na hindi nyo naman bansa yun. May mga narinig nga ako mga prayer requests eh. Yung mga OFW na pumunta sa ibang bansa, kung gaano sila na homesick, hindi nila kaya na malayo dun sa kinalakhan nilang bansa. Isipin nyo ito, teenager pa lang sila, pinatapon na sila doon. Ganong klaseng homesick yung meron sila. Isipin nyo na, sino ba yung kaaway na bansa natin ngayon? China. Isipin nyo, bigla na lang darating dito yung army ng China, bubuksan yung pinto natin, tapos uhulihin kayo, dadaling kayo sa China. Buong buhay nyo doon kayo. Hindi nyo naiintindihan yung lengguwahe, hindi nyo naiintindihan yung kultura, iniisip nyo, kalaban nyo pa sila.
Ganun yung nangyari kay Daniel. Naggera sila, tapos hinuli na lang sila, and the next day, doon na sila buong buhay nila. Sobrang grabing hirap nung ganitong klase ng providence para kala Daniel. But Daniel chapter 1 verse 2 tells us about something else. Sinabi sa verse 2, "And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into Nebuchadnezzar's hand." Kinaklarify nitong verse 2 na yung pagkatalo ng Judah, yung pagkatalo ng bansa nila ay hindi dahil mas malakas yung Diyos ng Babylon. Kung hindi dahil nasa kamay ito mismo ng Panginoon. Dahil sa panahon nila, ganyan yung pangyayari. Kapag may mga gera, it's the battle of the gods. Kung sino yung nanalong bansa, yung Diyos nila yung mas malakas. Kung sino yung nanalong bansa, yung Diyos nila yung mas malakas. Nanalo yung Diyos namin sa Diyos nyo. Pero dito, kinlarify sa verse 2 na hindi totoo yun. Actually, natalo yung Judah dahil sa Diyos. Natalo yung Judah dahil pinermiso yon ng Diyos. Natalo yung Judah, pinadala mismo sila doon dahil nasa kamay yun ng Diyos. Hindi dahil natalo si Yahweh, hindi dahil natalo ang Trinidad na Diyos, kung hindi dahil nasa kamay niya mismo yung pangyayaring yun. It is in God's hand. At dito natin makikita yung comfort dito sa mga magkakaibigan na to. Nung natalo sila, hindi pa ito total defeat. Ito ay kamay ng Diyos na dinidisiplina sila sa pagsuway nila sa kanilang covenant God. Nasa kamay pa rin sila ng Diyos, hindi pa rin sila binibitawan. Kahit na napakasaklap ng pangyayari. There is comfort in this world's Christians' exiles, since God is sovereign. Ang kapanatagan at kaaliwan sa mga Kristiyanong hindi tagamundo ay dahil sa pagkasoberano ng Panginoon. It's in the sovereign hand of God that we find comfort in this world in which we are not part of. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, whatever hardship, whatever difficulties, whatever troubles and weighty challenges that you face, you rest on the sovereign control of God. Hindi tayo taga dito. May hirapan tayo. Pero kasama ito sa plano ng Diyos. Na nandito tayo sa sanlibutan na hindi naman natin totoong tahanan. Yan yung sinabi ni Spurgeon na in-reiterate ng iba pang mga reformers. Again and again, in-echo si Spurgeon. Sinabi ni Spurgeon na the sovereignty of God is a pillow upon which the child of God rests his head. Yung pagkasoberano ng Diyos yan ay unan, malambot na unan kung saan dinadantay ng mga Kristiyano yung mga pagod nilang ulo, pagod nilang isipan. Doon tayo aasa na hawak ng Diyos to. Siya ang may control nito. Nandito kami sa mundong ito na hindi naman namin tahanan, pero hawak niya to. Kaya kapag halos lahat ng nangyayari sa buhay natin ay parang napakagulo, when everything seems to be going wrong, even when our world seems to be falling apart, when the problems never end, you trust God. You remain in God. And you rest yourself in the truth that God is in control. Wala kang ibang mapupuntahan na klase ng kapanatagan at kaaliwan kung hindi yung verse 2. Napakahirap ng verse 2. Napunta sila na-exile sila. Pero sabi pa rin, it is the Lord who gave Jehoiakim to Nebuchadnezzar's hand. Yun yung pwedeng pagkatiwalaan ng mga magkakaibigan na to. Pangalawa, yung competence in earthly duties. Yung kahusayan sa mga pangmundong mga ginagawa natin. Itong apat na to, si Shadrach, Meshach at Abednego at si Daniel, napaka-competent nila sa kanilang, sabihin natin, sa kanilang, hindi pa naman professionalism. Napaka-professional nila at napaka-able nila. Verse 4, showing aptitude for every kind of learning, well-informed and quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. Babasahin ko yung verse 17. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. Verse 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questions them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom.
Itong napakahuhusay nitong mga magkakaibigan na to, itong apat na to. At sinabi pa nga ni Nebuchadnezzar, after nung years na tinrain sila, natagpuan silang 10 times. Itong mga believers na to, itong mga covenant people na to, mas mahusay pa sila doon sa mga kasabayan nila 10 times. Isipin nyo, yung mga taga-Babylon, nilampaso nila sa kakayanan. Walang binatbat. They were in flying colors, kumbaga. Napakahusay nila. Pero kung kayo yung nasa kalagayan nila, nasa ibang bansa kayo, exile kayo doon, bakit nagagalingan? Nandun kayo, hindi nyo naman bansa, kaaway nyo nga bansa yun eh. Bakit nila kailangang paglingkuran yung Babylon? Ba't nila kailangang paglingkuran yung kingdom na yun? Marami tayong pwedeng isagot, marami tayong pwedeng i-answer, marami tayong pwedeng pag-isipan kung ano yung sinasabi ng scripture, pero isa sa mga sagot ay providentially, kalooban ng Diyos sa paglingkuran nila kahit hindi yung covenant people nila. Hindi lang yung covenant people nila yung dapat nilang paglingkuran. Diba? Isa yun sa turo ni Jesus sa New Testament. Even your enemies. Love your enemies, do good to them who hate you. Pray for them who despitefully persecute you. Yan yung problema ng mga Hudyo sa New Testament, di ba? Yung mga problema ng Hudyo sa New Testament, galit na galit sila sa Gentiles, galit na galit sila maging sa half-Gentiles. Ayaw namin sa inyo, galit kami sa inyo, hindi kayo covenant people, pero hindi naman inyong plano ng Diyos. Hindi naman yung utos ng Diyos, yung covenant people lang, yung paglilingkuran nila. It is part of the great commandment to love your neighbor. Diba, nung inutos ni Jesus yung love your neighbor, may nag-apila. Sabi niya, sino yung neighbor? Kasi sa isip niya, yung neighbor niya, taga-Israel lang. Ayaw niya nung iba. At doon kinuwento ni Jesus yung Good Samaritan. Samaritano. So, excellence and competence are the Christian standard motivated by the greatest commandment. Yung kahusayan ng mga Kristiyanong pamantayan na inuudyokan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Bakit mo gagalingan sa mundong to? Bakit mo kailang husayan sa mundong ito? It's for the betterment of your fellow men as a testimony for God's glory. Maluwalhati yung Diyos sa pamagitan ng paglilingkod mo sa kapwa mo. Napaka maling klaseng isipin, napaka false kind of mindset na dahil hindi ako taga dito, it is useless to be competent and useful. Yan yung problema sa Thessalonians, di ba? Sa panahon nila, akala darating na si Jesus, nagsi-resignan sa mga trabaho. Darating na si Jesus, bakit ako sa trabaho? Kaya nire-rebuke sila ni Apostle Paul. Sabi niya, anong pinagkagagawa nyo? Hindi pwede yan. Nag-resign sila sa trabaho kasi dating daw si Jesus, hindi naman sila taga dito. Yan din yung nangyari sa history ng tinatawag nating Great Disappointment. May isang grupo ng mga tao na may isang, ewan ko, prophet ba nila, basta yung preacher nila na nagsabi na darating na si Jesus sa panahong to. Isang oras. Ang ginawa nila, pinagbebenta nila at na meron sila, tumigil sila sa pagtrabaho at nakatunga nga lang sila. Naghintay sila kay Jesus. At dito mating si Jesus. Kasi walang nakakaalam ang sinabi ng scripture. Kaya tinawag na the great disappointment. Dumating yung araw, wala pa rin yung Panginoong Jesus. Kaya ikaw, bilang isang Kristiyano, bakit mo uhusayan? Bakit mo gagalingan? Para pag-ibig sa kapwa at papuri sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa at papuri sa Diyos. You should be useful to your family. Maging kagamit-gamit ka sa pamilya mo. Maging kagamit-gamit ka sa komunidad mo. Maging kagamit-gamit ka sa iglesia mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan yung sinabi ni Charles Spurgeon nung kausap niya yung mga fellow pastors niya. Isa sa mga sinabi niya, I am not seeking to be great, but to be really useful. Hindi ko gustong sumikat, hangaan ng iba, kundi maging kagamit-gamit. Gusto kong maging kagamit-gamit ako. And as we are being exiles here in this world, yan yung inaasahan sa iyo at kailangan maging katangian mo na katangian ng apat. Maging kagamit-gamit ka sa grupo na kinabibilangan mo. Be useful and be instruments
You give your life. Pangatlo, yung character ng devotion nila sa Diyos. Yung last verse na binasa natin kanina, sa verse 8, ulitin natin. Sabi sa verse 8, "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way." So, ito na nga. Kinuha na sila, ite-train sila for years. Ilang years ba yung nakalagay dyan? 3 years. Sa verse 4. Sa verse 5 pala. 3 years silang ite-train, tapos after ng 3 years, harap na sila sa hari. Pero kasama nung training nilang yun, ay yung pagkain nila. Maging yung diet nila ay prepared ng Babylon. At actually, ang sinabi nga dyan, yung pagkain nila, yung pagkain mismo ng hari eh. Sinasanay na sila na maging kapantay nung lifestyle nung hari. Yung kung ano yung kinakain ng hari, magarbo yun din yung kakainin mismo nila. Pero nung ginawa ni Daniel sa verse 8, ang ganda ng word na sinabi, Daniel resolved. Daniel resolved. Nanindigan siya. Nanindigan si Daniel na hindi parumihin yung sarili niya. Now, alam naman natin sa Law of Moses na merong mga karne at merong mga pagkain na pinagbabawal sa kanila under the Old Covenant. Alam natin yon. Meron talagang mga ganon. Kaya bilang isang faithful na tagasunod ng batas ni Moises, bilang isang faithful Old Covenant person, nasa ibang bansa na sila, hirap na sila, papakainin na sila ng masarap. Ang nasa isip ni Daniel, nasa isip ni Daniel, ano yung tama? Ano yung tama? Ano yung inuutos sa akin ng Diyos? Yun pa rin nasa isip niya. Isipin niyo yun? Yung devotion niya sa Diyos, nandun pa rin. Kahit na nasa ganitong klase ng kalagayan na sila, iniisip niya pa rin, ayoko mag-participate sa idolatry. Hindi ako pwedeng bumasag sa batas ni Moises. Daniel had resolved not to eat the food planned by the king. Instead, he planned a way to be faithful to God. Hindi siya nagsumabay. Ang ginawa niya, gumawa siya ng sarili niyang plano. He planned his obedience. Pinagplanuhan niya kung paano siya susunod sa Diyos. Ano ba gagawin ko para hindi ko makain to? Sabi niya, kinausap niya yung high official na siya yung may hawak doon sa pagkain nila. Eunuch yata yun, ang sinabi dito. Kinausap niya, pwede po ba na wag kaming kumain yan? Mga gulay na lang ang kakainin namin. At merong response sa kanya. Sinabi, naku, hindi pwede. Kailangan kainin niyo yung pagkain ng hari kasi kapag namayat kayo, kapag nanghina kayo, pugot ulo ko. Sabi niya, kasalala yung buhay ko dito. Hindi ko kayo pwedeng payagan. Pwede na mag-give up si Daniel doon, di ba? Naku, yung buhay niya nakataya. Naku, yung unang plano ko, yung plan A ko, hindi gumana. Pero may plan B si Daniel. Kapag sinabi niya to, makahanda na. Nakahanda na kung paano ko susundin yung Diyos. Sabi niya, sige, subukin ninyo. 10 days lang. 10 days ba yung nakalagay dyan? 10 days lang. For a few days. Hindi 3 years. Kasi baka mapahamak na naman siya. So, ito lang. Subukin nyo kami. Kung mas nangayayat kami, mas inferior yung appearance namin dun sa mga kasabayan namin sa Babylon, sige. Pero kung hindi, sana ipakainin nyo na kami ng gulay. So makita natin dito yung pagiging devoted ni Daniel. Si Daniel ay nakatira sa Babylon, pero yung puso at prinsipyo niya ay nasa Judah pa rin. Nandun siya sa Babylon, pero yung puso at isipan niya hindi taga-Babylon. Yung puso at isipan niya, Israelita pa rin siya. Hindi siya naging binangalanan na siya, di ba? Binigyan na siya ng Babylonian name, Babylonian culture. Talagang ini-immerse na siya para maging katulad ka namin. Pero nandun na siya, pero nanatili pa rin siyang hindi katulad nila. Nanatili pa rin siya na yung prinsipyo at pag-iisip at yung pagkataon niya ay bilang isa sa bayan
ni Yahweh. So Christian, since this is not your home, your resolve must be for the Lord rather than for the world. Dahil hindi ito ang tahanan mo, magkaroon ka ng paninindigan, magkaroon ka ng klase ng determinasyon na magpasya, na nasa panig ka ng Diyos, imbes na nasa panig ka ng mundo. Para magkaroon ka ng ganitong klase ng resolve, magkaroon ka ng ganitong klase ng pagpapasya, kailangan mag-ingat ka sa mga pagdodoktrina ng sanlibutan. At kailangan maging desidido ka na maging teachable ka under the truth of God's Word. Yun yung dalawa. Yun yung ginagawa ng Babylon eh. Dinodoktrinahan na sila. Di ba? Language and culture of Babylon. Yun yung punto ng hari. Ang gusto ng hari, maging full-fledged, blood and bones Babylonian sila. At yan yung nangyayari ngayon sa atin. Gusto ng sanlibutan na maging taga-sanlibutan ka. Dinodoktrinahan ka ng sanlibutan. Kaya manindigan ka. Kahit na hindi sikat, hindi popular ang pagsamba sa araw ng Panginoon, kahit na hindi sikat at hindi popular ang pagbabasa ng Biblia, kahit hindi sikat at hindi popular ang pribadong pananalangin, kahit hindi sikat at popular at konti lang ang dumadaan sa makipot na daan, you stand. You resolve yourself. Kahit na pagtingin mo sa kanan at kaliwa mo, parang hindi nila ginagawa, you still do it. Be a Daniel and a Shadrach, Meshach, and Abednego. Kahit pangalanan ka pa ng iba, you still do it. Mag-ingat tayo sa mga tukso. We should look out for temptation sa puwersa ng sanlibutang to, ng pagdodoktrina nila. It's everywhere. Pag nanonood ka sa Netflix, they're indoctrinating you. Pag nanonood ka sa TikTok at Facebook, you should be aware. They're indoctrinating you. Kapag nanonood ka sa YouTube, be aware. They're indoctrinating you. Pag nanonood ka ng movies, may mga prinsipyo at presuppositions na ini-inject sa'yo. Kailangan may isip mo, Kristiyano ba to o hindi? Hindi ka dapat passive na consume lang ng consume. Hindi ganon. Alam mo, itong tinuturo ba lang to, itong actions at prinsipyo nila at yung mga katotohanan na nasa likod ng mga acting na yon, yun ba ay tama o mali? Hindi ka passive consumer. Kailangan na di-distinguish mo. Diba yun yung sinabi ng scripture, yung bata ay hindi niya kaya i-distinguish yung good and evil, pero yung matanda, yung mature sa Hebrews, they can distinguish between good and evil. At yun yung inaasahan sa'yo bilang isang Kristiyano, look out! Katulad ng plano ni Nebuchadnezzar ng pagdodoktrina sa mga kabataang to, you are daily being indoctrinated. This world is catechizing you. This world is catechizing you. Therefore, do not gather for yourself false teachers that will scratch your itching ears. Sana, huwag kang magtipo ng mga maling tagapagturo, nakikiliti ng tainga mo, at dodoktrinahan ka. Do not do that. Be aware, brethren. When you are surrounded by people who serve idols and they're living godless principles, you should stand in the truth of God. Let the word of Christ dwell in you richly in this unchristian world. Yan ang dapat mong kainin at tunghayan at manindigan. Yung salita ni Kristo ang mayamang pumuno sa puso't isipan mo sa hindi Kristiyanong sanlibutang to. Ang salita na kailangan mong sundin ay hindi salita ng sanlibutan, kung hindi salita ng Diyos. The Word of God. Si Daniel, tumagal siya sa paninindigan niya until his last breath. Hanggang sa dulo ng hininga ni Daniel. Di ba, sinabi natin, ilang taon si Daniel dito? 13 to 20? Sa buhay siya hanggang 80 years old. Ilang dekada yun. For almost 60 decades since nung napunta siya sa Babylon, 6 na dekada, nanindigan siya
para kay Yahweh. Nanindigan siya. Pero alam mo, nagsimula muna siya dito. Nung una siyang pinatapon, nanindigan siya. Kaya nung huling hininga niya, nanindigan pa rin siya. Kung gusto mo maging tapat kay Kristo bukas, maging tapat ka kay Kristo ngayon. Kung gusto mo maging tapat na mananampalataya after 10 years, you start now. You don't start tomorrow. Hindi ka magsisimula bukas. Magsimula ka ngayon. Pang-apat, the companionship with the faithful. Si Daniel ay hindi nag-iisa sa kanyang godly convictions. May mga kasamahan siya. Kasama niya yung tatlo. Si Shadrach, Meshach at Abednego. At tinuturuan tayo dito na meron silang nakukuhang klase ng lakas at impluensya sa isa't isa bilang tapat na mga Hudyo. Hindi sila mag-isa lang. Magkakasama sila. Kaya sa mga next chapters, ang i-highlight naman yung tatlo. Wala na si Daniel noon. Hindi natin alam kung nasan si Daniel noon. Maaari nasa courts na siya or pinadala siya sa ibang lugar. Pero itong mga magkakaibigan na to ay may impluwensya ng katapatan sa isa't isa. It is helpful to the Christian faith. In exile, our friends who are devoted to God. Nakakatulong para sa mga Kristiyanong mananampalataya na nasa mundong ito ay mga kaibigan na deboto rin sa tunay na Diyos. As an application, you choose your friends wisely. Sinabi ko yan nung youth camp sa mga kabataan. Pero applicable yan maging sa'yo. Sa sarili mong edad. Mga mananampalataya, piliin mo kung sino yung kaibigan mo. Piliin mo kung sino yung magiging pinakamalapit sa'yo. Yung text sa New Testament na against unequal yoking, hindi naman specifically na sinabi doon sa pag-aasawa, pero pinakamalapit ay pag-aasawa. Applicable din yan sa friendship. You do not yoke yourself closer to your heart. Yung mga hindi naman providentially placed sa'yo. Na ikaw mismo, yung naglalapit sila sa kanila, sa sarili mo. You choose your friends wisely by bearing in mind their holy and unholy influences to your faith. Alalahanin mo yan, makaka-impluensya sila sa iyo either palapit sa Diyos or palayo sa Diyos. At ang nakita natin sa mga exiles na to, sila magkakadikit, sila magkakasama, sila ng mga deboto mismo sa Diyos. Sinabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Sila ng mga hindi naniniwala sa resurrection, New Testament says, they will corrupt your faith in the resurrection. Mabubuhay sila na parang walang resurrection. Mabubuhay sila na parang walang pagkabuhay na muli na darating at mapapapaniwala ka sa kanila. Iisipin mo rin, wala namang resurrection. Let's eat, drink, and be merry for tomorrow we die. Yun yung paniniwala nila. At ang paniniwala ng pananampalataya, we don't just do that because there is a resurrection. Si Jim Rohn, sabi niya, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Hindi ko alam kung Christian to, pero isa siyang motivational speaker. Ginagamit nila to para sa mga business. Yeah. Sabi niya, ikaw, yung 5 tao na pinagbibigyan mo ng panahon mo. You are the average, you are the summary of those 5 people. Sino yung mga pinakapalagi mong kasama, pinakapalagi mong kausap? Sila ka. Yun yung magiging ikaw. Una ko itong narinig sa isa ring motivational speaker na si Vin Jiang. Si Vin Jiang ay isang Asian. Tapos motivational speaker siya. Ang kwento niya, sa kanya ko ito narinig eh. Ang kwento niya, ang ginawa niya, makipagkaibigan siya dun sa mga successful business owners. Talagang pinilit niya. Talagang inano niya yung sarili niya sa kanila kasi gusto niya na maging katulad nila. Yun yung purpose niya sa buhay. Yun yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. So hindi ito mananampalataya. Isip niya, may pagkaibigan siya. Hindi siya pinapansin. Kasi malalaking figures yun eh. Hindi siya pinapansin. Tinitweet niya, mini-message niya. Ginawa niya lahat. Ang ginawa niya, sa one time, bumili siya ng 1,000 books
ng isang author na yun. Bumili siya para lang mapansin siya. Tapos sinabi sa kanya, sige na nga, papansin talaga to. Tapos later on, maging close na magkaibigan sila. He did, dahil gusto niya maging katulad nila. Isipin niyo kung gano'ng ka-desidido itong taong to na maging pipiliin niya yung mga tao na gusto niya maging katulad. Yan yung tinuturo sa atin ng scripture. You choose your friends. You are intentional. Sino yung mga tao na gusto kong maging katulad ko? Sino yung mga sumusunod kay Kristo? Mga pinaka-sumusunod kay Kristo. Hindi, sumusunod lang kay Kristo. Sino yung mga pinaka-deboto kay Jesus? Sila yung gusto kong mapalapit yung puso ko sa kanila. I want to be influenced by them. You choose. Brethren, you choose. Piliin mo kung sino makaka-influensya sa'yo. Hindi ka passive na hayaan mo lang kung sinong dumating. Hindi. Parte ng providensya, yung second cause. Pipili ka kung sino yung mga magiging pinakamalapit sa'yo. You do not just let life happen. The scripture said, choose. You choose who will influence you. And lastly, the Christ of Daniel, the Christ of the four friends. Isa sa mga pinakahinihintay ng mga Hudyo sa Old Testament ay yung pagdating ng Messiah. Yung pagdating ng Messiah. Na darating siya, i-restore niya yung bayan namin, darating siya, ililigtas niya kami mula sa lahat ng mga lumalaban sa bansa namin. And they are Jews. Daniel and his friends await for the restoration of his homeland through the Messiah. Umaasa siya, babalik kami doon. I-restore niya yung Judah, i-restore niya yung Israel. Umaasa siya sa Mesias. And likewise, as Christian, we await the second coming of the Messiah. Hinihintay natin yung pagbabalik ng Kristo natin. It is what the Christians must consider. We must consider ourselves as exiles, anticipating Jesus, who is preparing and who promised a glorious permanent home for them. Maging katulad ka nitong sila Daniel at mga kaibigan, maging mapagpasensya ka. Maghintay ka ng may katapatan sa mundong to habang hinihintay mo yung panghinaharap na kaluwalhatian. Hinahanda niya yung tahanan natin. Hinahanda niya kung saan talaga tayo tagaroon. Hindi tayo walang hanggang nandito. Dadalhin niya tayo sa tunay na bayan natin. At sa mga hindi pa mananampalataya, tagamundo ka. Kung hindi ka Kristiyano, isa lang ang ibig sabihin nun. Taga-sanlibutan ka. You are a part of this world. Nabubuhay ka, na taga dito, lahat ng prinsipyo ng mundong to, yun ang nilulunok mo, yun ang sinasabi mo, yun ang iniisip mo, yun ang pinamumuhay mo. If you're outside of Jesus Christ, this is your home. Eto na mismo. Nabubuhay ka lang para dito kung hindi ka Kristiyano. Wala kang inaasahan sa panginaharap na walang hanggan. Pero may parusang nakaamba sa kanila ng mga taga dito. Sila ng mga taga sanlibutan ay parurusahan ng Ama. They will be thrown into the anger and wrath of the Almighty Father and in the wrath of the Lamb of God. Sinabi ng Scripture, sinabi ng Revelation, nagtatakbuhan sila lahat. Nagtatago sila sa mga bundok para hindi nila makita yung galit ng tupa ng Diyos. Iba-iba yung kalagayan nila sa buhay. May mga prinsipe na nagtatago. At ayaw naming manatili ka na taga-sanlibutan. Kung hindi ka pa mananampalataya, kung hindi ka pa Kristiyano, mga kabataan, mga bisita, mga nagpapanggap na Kristiyano, kung naiisip mo, nakikita mo yung sarili mo na taga dito ka, you repent. Titigilan mo na maging taga rito, imbes magsisi ka at manampalataya ka kay Jesus. Umasa ka sa krus ng kabayaran niya sa mga kasalanan. At sana ay manalig ka sa Kanya at katulad nito,
ng mga karakter na nakita natin, umasa ka sa Kanya. Ang pag-asa mo ay wala dito lang. Umasa ka na may kaligtasan sa kasalanan mo, may kapatawaran sa kasalanan mo, at mayroong pag-asa labas sa mundong ito. Christian, this world is not your home. Ang Kristiyano, hindi ka taga dito. Bear that in mind. Kristiyano, hindi ka taga sanlibutan. Mga Kristiyanong exiles, magkaroon ka ng kapanatagan. Magkaroon ka ng buhay na kagamit-gamit. Magkaroon ka ng debosyon sa Diyos. Magkaroon ka ng banal na pagkakaibigan. At magkaroon ka ng pag-asa kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, Anak, at Banal na Espiritu, we praise you and we glorify you dahil sa nakita namin dito sa buhay ni Daniel at magkakaibigan sa napakasaklap na panahon na to, napakasaklap na pangyayari, pero merong aral at katotohanan kaming binigay mo sa amin. We seek, Father, your sanctifying grace, your mortifying grace, your word in our hearts, mortifying grace. Magligtas ka po ng mga taga-sanlibutan at kami mga Kristiyano ay tumigil na ibigay yung puso namin sa sanlibutan. Papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.